Annyeonghaseyo mga sambahay, alam naman natin na inain bilang tourist destination ang South Korea dahil sa mga K-pop idols, K-dramas, and aesthetic sceneries. Pero bago kayo mag-book ng flight, dapat alam mo rin ang mga hindi dapat gawin dito sa bansang South Korea para hindi magkaroon ang aberya ang inyong pamamasyal. Not to do in South Korea, number 1. Don't be loud. Para sa mga Koreans, di kagandahang asal ang pag-iingay or pagsasalita ng malakas lalo na kung ikaw ay nakasakay sa mga public transportation or kahit sa mga cafe and restaurant. Kaya, iwasan natin ang pagsasalita ng malakas lalo na sa mga public transportation. Not to do in South Korea, number 2. Do not occupy seats for PWD, pregnant, or elderly. Sa mga public transportation dito sa Korea, ay may mga designated seats para sa mga matatanda, may special needs, at sa mga buntis. Kaya, be aware sa mga special seats na ito. Not to do in South Korea, number 3. Don't take random photos and videos of strangers. Dahil nasa panahon tayo ng digital era, usong-uso ang pag-upload ng videos and photos. Pero dito sa Korea ay bawal kang basta-basta kumuha ng photos and videos dahil pinapahalaga ng mga Koreans ang privacy kahit pa ikaw ay nasa public places at lalong-lalo na if may malapit na government or military facilities. Not to do in South Korea, number 4. Don't carelessly call people without a proper way to address them. Ang pagiging magalang ay isang kaugalian dito sa South Korea. Kaya naman, kapag nakikipag-usap ka, lalo na sa mga hindi mo kakilala, ay dapat mo silang i-address ng tama. Ganito ang pag-address sa Korean. Sisimulan mo sa kanilang pangalan, plus position, or katungkulan. Example, Imino Sadyangnim. Imino ang pangalan at Sadyangnim or boss ang kanyang katungkulan. Or, kung ang kausap mo ay mas matanda sa'yo, ganito mo dapat i-address. Kung ikaw ay lalaki, yung nim para sa kuya at nuna para sa ate. At kung ikaw naman ay babae, oppa para sa kuya at onni para sa ate. Not to do in South Korea, number 5. Don't force Koreans to speak to you in English. Kahit pa dinadayo ng mga turista ang South Korea, di lahat ng Koreans ay nakakaintindi ng English. Kaya mas maganda ay makapag-aral kahit basic Korean bago kayo mag-tour dito sa Korea. Not to do in South Korea, number 6. Don't be late. Para sa mga Korean, time is important. Kaya kung may kayaksok o kamit kayong mga Korean ay kailangan yung dumating sa oras na napagkasunduan. Dahil ang pagiging late sa Korea ay sign of disrespect. Not to do in South Korea, number 7. Do not accept something using only one hand. Sa pagtanggap o pag-abot ng kahit anong bagay, mas maigi na gamitin ang dalawang kamay dahil it's a sign of respect sa kultura ng Korea. Kahit sa pagturo ng direksyon ay mas maigi gamitin ang buong kamay kesa gamitin lamang ang daliri. Not to do in South Korea, number 8. Do not give tip. Dito lang sa ibang bansa, dito sa South Korea ay di na kailangan mag-tip sa mga restaurant. A simple gesture like jalmugosumnida ay masaya na sila. Not to do in South Korea, number 9. Do not wear shoes inside if the establishment's policy say so. Dahil ang South Korea ay Asian country, isa sa mga kaugalian ay ang di pagpapasok ng sapatos sa loob ng bahay at piling establishment at kahit sa mga ilang restaurant. Ang di pagsunod sa ganitong kaugalian ay sign of disrespect para sa mga Koreans. At yan ang SB Tip sa araw nito mga sambahay. Hanggang sa susunod, daw may tabo!